Ako po si Rene Osirin, artist muralist. Galing akong probinsya. Hindi pa ako artist noon. Tapos pumunta ako sa ninong ko. Yung ninong ko nagtatrabaho sa isang advertising agency. Gawa ng mga karatula sa sine, ganon. Nagdodrawing ng mga mukha ng artista. Tulad nila Sharon Cuneta, Rosana Roses, Lito Lapid, ganon. Doon ako na tuto sa kanya na mag-lettering muna. Ibibigay sa amin yung yung poster na paggagayahan sa amin. Tapos, ang gagawin ko naman bilang taga-sketch, guguhitan ko na yung gigrid ba? Kasi malaki yung paglalagyan Maliit lang yung poster Pag na-sketch ko na, ngayon, iba yung magkukulay, yung mga artist yun. Kakabit na yung kinagabihan. Akit kami sa mataas. Halimbawa, yung ikakabit namin, mga frame na malalaki. Tatalian mo yun. Pag natalian mo na yun, hatakin mo pa akyat. Saka pagsasalpakin mo. Nakagawa na rin ako sa may sementeryo dati, yung sa Manila Cemetery. Yung nauna, takot ako kasi yung yung kabaong, talagang lumabas. Butas nakita ko talaga yung nakalabas na kabaong. Nandun pa nga yung cross, pwede mong abutin Yung cross na isinasama sa sa kabaong. Binadali ko yung gawa para makababa ka agad. Ganda pa rin, madali yung parang kasi hindi naman magkukulay. Ginanong ko lang yung bahala yung magkukulay doon. Mga 1992, may mga dumadating ng tarpaulin. Wala pang gawaan dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa mayroon na. Ngayon, 1992, mayroon na noon. Nagkaroon dito sa atin, sa Pilipinas, 1995 na. Doon na kami unti-unti nang nawawala ng trabaho. Pakaunti ng pakaunti, hanggang sa nawala. Naglagay ako ng karatula sa bahay. Nananggapan ako. Yung, sign service ba? Mga lettering, ganon. Kasi yun ang pinaka-importanting trabaho noon. Pagli-lettering, marami kang matatanggap na trabaho. Hanggang 2005, ganon. Gumagawa ako ng mga sign ng jeep, mga streamer, mga tindahan, mga motel, ganon. Tsaka eskwelahan, yung mga sa kindergarten, mga uso noon. Ganon. Mga 18 to 20 years old, ganon. Marunong na ako mag-lettering. Subukan ko mag-drawing. Sa isip ko, ganon ang Kasi mas malaki yung kita sa sa pag-drawing, ganon. Ngayon man, yung mga kasama kong mga artist, habang nagpa-practice ako, niloloko nila ako. Umuwi na lang daw ako ng probinsya at di ako matututo. Umuwi na lang daw ako ng probinsya at mag-alaga ng baka. Ganon. Lalo kong pinag-iktingan yung pag-aaral ko ng pagkukulay hanggang sa matuto ako. Hanggang sa nalagpasan ko pa nga sila Kasi ako nanananggapan na sa labas, sila hindi pa. Hanggang doon na lang sila. Yun, doon na ako naglakas loob na mag-drawing na ako. Magkukulay na ako, ganun. Dati, nung mayroon pa kaming negosyo sa Dangwa, tumutulong ako sa pag-arrange ng bulaklak. Ganun. Tapos pag mawala na siya, ayun, yung libangan ko, yung pagbibisikleta, tapos papapawis ba, tapos sabay uwi, ganun. May mga foreign akong naging kliyente, ganun. Mayroon sa California, mayroon Australia. Napunta lang sila sa sa bahay ko, shop, ganun. Kasi mayroon akong karatula na art and sign, ganun. At sila mismo ang nag-o-offer sa akin.
luwag-luwag kasi maganda-ganda yung binibigay nilang sa akin. Dati akong gumagawa kay David Greggs, and then yung girlfriend niya may sinabi sa akin na may racket daw sa EDSA. Then kinuha niya yung number ko, tapos paglipas ng ilang araw, may tumawag sa akin. Si Glenda Puyat. Then, nag-usap kami tungkol sa project sa EDSA, sa ganap sa San Lorenzo. Ayun, doon, nagsimula. Tapos, dito sa underpass Cubao. Then, ito, sa Pasay, Malibay, mga poste. Tsaka Makati, Buendia. Simula pa noong 2011, kinukuha na ako ng boysense para gumawa ng murals. Nakagawa ko sa mga eskwelahan, yung Brigada Eskwela with boysense, kasama ang mga estudyante ng UP, murals ng alamat ng Bagari at learning wall para makatulong sa mga guro at mga estudyante. Markers ng mga parking, animals, tulad ng Pomeranian, poodles, mga yamang dagat, mga music icons, tulad nila Madonna, Michael Jackson, Frank Sinatra, ayun, ganon. Kapag nasa kalsada ka, pwede kang madisgrasya. Kaya naman, abutin ka ng ulan, yung init, kapag aakyat ka, pwede yung malaglag. Sinisigawan kami. Tapos sinasagasaan yung mga cone na harang namin para hindi dumikit yung mga sasakyan. Sinasagasaan nila. Sa underpass Cubao, mahirap doon kasi daming sasakyan. Pag tawid-tawid nga lang sa kasi may gitna yun, may ginawa kami sa gitna Saka sa pagbaba, kailangan magpaalam ka muna sa mga MMDA para makababa ka. Kasi harangan nila yon, bababa ka, harang sila doon, magtra-traffic sila. Ayun, saka ka lang bababa. Ito ang pinakamahirap kasi gawa ng mga sasakyan. Maraming dumadaan. Tapos kisigawan ka, sasagasaan yung mga harang mo sa kalsada. Ito yung sa akin, pinakamaganda. Marami ring nakatingin na iba na mga tao na nagugustuhan din nila, edi masaya ang pakiramdam. Sobrang saya ko kaya. Kasi siyempre, ang dami na nakatingin na, ang daming nakatingala sa gigawa mo, ganun. Pag nasa taas na, ang dami nakatingin sa mga gawa mo. Pag sinasabi nilang ang ganda, kakatanggal ng pagod yun. Kung yung nagpagawa mismo ang pumunta sa iyo at okay sa kanya, yung ginawa namin, lalo kang magiging masaya sa gawa mo. Nakaka-proud kasi ikaw ang naglilid ng grupo, ganon, para makabuo ng isang obra. Nagkakaroon ng kulay ang paligid natin, yan ang libreng painting, nakikita ng lahat. At saka, nakakapagbigay ng hanap buhay, katulad ko. Tsaka sa mga kasamaan ko, mga pintor. Kailang kumayod, magtrabaho para pamilya ko. Kasi pang-araw-araw na gasto yun. Ganun. Tsaka masayang pakiramdam sa nagdo-drawing, kami ba nagdo-drawing ka? Kasi kakaiba siyang trabaho parang kapag mayroong humahanga sa gawa mo, lalo kang nasisiyahan. Ganun.